Ayan, very good. So, let's now start. Again, remind lang ni Sir yung online class etiquette natin for our online class. So, turn on your cameras kung kaya nyo, like kung kaya naman ng internet nyo, or ayun, kung may camera kayo. Then, keep yourself muted. So, kapag hindi pa tinatawag ni Sir, bawal muna magsalita. Then, kapag gusto nyo magsalita, pwede nyo gamitin yung raise hand button. Ayan. Okay, next. Be yourselves and do not do unnecessary things. So, walang magliligalig habang naka-open ng camera, ganun. Walang mag-iingay sa chat box. Okay, ano pa? Then, kapag may mga pwede kayo sagot, pwede nyo ilagay sa chat box yung sagot ninyo para hindi nyo na kailangan magtaas ng kamay. Okay? Okay, anyway, before we start, thank you sa lahat ng nakatend sa ating online class. Ah, for sure yung iba sa inyo nagpa-load pa ganyan or wala necessarily wifi. So thank you for the effort pati ay nga sa pagdala sa ating online class. Anyway, let's have a short recall. Ano yung pinag-usapan natin last time, yung Tuesday? Natatandaan pa mo ba kung ano yung topic natin? Ano yung pinag-usapan natin last Tuesday? Ayan, asexual. Asexual what? Tama yung first word. Kulang lang. May kulang pa. May second word siya. Sige, Reyes. Okay, very good. So, asexual reproduction. Ang sabi din ni Ashley, sexual and asexual reproduction. Ayan, correct din naman, napapayawan ka rin yung sexual reproduction. Pero, last time, ang pinag-usapan pa lang natin or diniscuss pa lang ni Sir is yung asexual reproduction. Sige, let's review further or recall further yung napag-usapan natin last time by answering these questions. How many parents are needed for asexual reproduction? Type na lang yung answer sa chat box para ano, makita ni sir. Kayo daw na kayo mag-raise hand. One. May babang sumagot. May sumagot ang two. Let's see kung ano yung tamang sagot. Ayan, one lang. Very good. Isa lang po. Ayan. Bakit kaya? Kasi what do you call the offspring of an asexual parent? Ano daw tawag niyo sa anak ng isang asexual parent? Type na lang yung sagot. Huwag na mag-raise hand. Mm-mm. Ano kayang tawag sa sagot? Clone daw, sabi ni John. Yung iba, clone din ba ang tawag sa tingin nyo? Hala, nag-iisip din yung iba. Let's see kung ano yung ano natin dito. Si Naruto yung palalatandaan natin pag sexual reproduction. And tama, again, ang tawag sa mga anak ng isang asexual parent ay mga clones. So, ayan, very good. So, why is it called a clone? Ano kaya yung bagay na uh, ano kaya yung parang description na nagbibigay pahintulot para matawag na clone yung anak ng isang parent, ng isang asexual parent. Pareha sila ng, ayan, very good. They are genetically identical or they have the same DNA. Ayan, thank you, John. Ayan. So, because the offspring is an identical copy of the parent, we can call those offsprings as a clone of the parent. Ayan. Very good si John Christopher Lapuhapo. Ayan. Nakikinig talaga siya last time. Anyway, today, iba naman pag-uusapan natin, another type of reproduction. Ano ulit yung type of reproduction na yun? Kung last time is asexual, ngayon naman ay, ayan, very good Ashley. O, ayan din, sila Gab, sila Annalie, sila Alex. Ayan, sexual reproduction. Okay, familiar ba kayo dito? Anong tawag kaya dyan? Familiar po kung anong tawag dyan? Ayun, may nakakuha. Si Gab. Tama, very good. Ultrasound. Ayan, sila Asha din, sila Sean. So that's what we call an ultrasound. And normally, they are performed by a specific specialist or doctor called, ano kayong tawag sa doctor na to?
Baka, kunyari, may kapatid kayo, nasama na kayo ni mama sa doktor, ganyan. May sabi ni Julian, OB. Tama na yung OB, may kadugtong lang na onte. Sige, sige, si Reyes. Sige, Reyes. Ay, ano Reyes yung sagot mo? Ayun, very good. Obigaymi. So, ayun spelling na Obigaymi. Ayun. Thank you, Reyes. And correct yun. So, you may now lower your hand. Ayan. Anyway, ang tawag niya is Obigaymi sa mga doktor na nag-ultrasound. Actually, dalawang specialization kapag OB-GYN. Kasi yung pinakaunang specialization is obstetrician ang tawag. Sila yung mga doktor na nangangalaga sa mga pregnant na nanay. Ganun. Nagpapaanak, nag-check sa baby habang nasa loob pa sila ng sinakupupunan ng nanay nila. Pag naman gynecologist, may kinalaman din sa pag-aalaga naman sa reproductive health ng isang babae. Like, about sa menstruation, ganun. Or parang overall na health ng isang babae na may kinalaman sa kanyang reproductive part na mamaya ay i-discuss natin. Anyway, sir, ba't mo ito discuss? Because today, to introduce our new topic, which is sexual reproduction nga, you will play the role of an OB-GYN. Pero ang tawag natin sa activity natin ay OB-MYN. Kasi nga, kayo nga yung magpa-perform or mag-role play as OB-GYN. So, sir, ano ibig sabihin nun? So, you will observe each ultrasound images shown on the screen and you will try to guess which animal the ultrasound belongs to. So, hulaan niyo kung anong animal yung pinapakita sa ultrasound. Then, kapag may sagot na kayo, you may send your answers through the chat box. Sa chat box po hindi na kailangan mag-raise hand. Ayan, ready na po? Type 1 kung ready na. Type 1. Ayan, very good. Ready na daw. Ayan. Okay, let's start. Ano kaya to? Type your answers on the chat box. Log daw, sabi ni Alex, June. Let's see kung tama yung sagot nila. Ayan, very good. It's an ultrasound of a dog or a puppy kapag baby pa, diba? So, ganun yung tsura ng mga fetus na dog pa. Ayan. Excellent answer. Let's now proceed to the next item. Ano kaya yan? Duck, baby. Magbibigay si Sir na. Ay, ayun, may nakakuha na. Ang nakuha ng tamang sagot ay si John Christopher pati si Leonardo. So, that's a dolphin. Oh. Kung makikita nyo, ayun yung parang bibig nila, ito yung mata. So, that's a dolphin. Ayan. Very good. Ayan. Next, ano kaya to? Maraming yan sa India. Oh. May nakita na ang tamang sagot? Si Venice, pati kay Sean, pati si John Christopher at si sino pa? Si Maria. Ayan, very good. Tama po, ang sagot po ay elephant. Ayan. Ito, second to the last item. Ano kaya yan? Snake? Bird? Okay, ang unang sagot ay si Princess. Ayan. Alam ko si President to ng kanino bang President to? Masigasig. Tama ba, Princess? President ka ng Masigasig. Yan. So, let's see kung tama. Ayan, very good. It's a snake. Ayan. So, for our last item, eto kaya, ano kaya to? Ayan, very good. That was an ultrasound of a baby or of a human baby. Ayan. So, ang galing. Kaya niyo pala maging OB-GYN kasi kaya niyang i-distinguish kung ano organism yung nakikita sa isang ultrasound. Ano ba? Ah. Anyway, that's enough of it na pretending to be an OB-GYN. Anyway, do you think through what process were these organisms made? Ano kayang process ang tawag doon? Binanggit na natin siya kanina, pero
Siyempre, for formalization, ano kayong tawag sa process sa pagkakabuo ng mga ganitong organismo? Yung sexual reproduction. Yan, tama po, sexual reproduction. So, lahat sila nabuo through sexual reproduction. And today, pag-uusapan natin how specifically. Ayan. So, before pala we start, Sir wants to say something. Ang reproduction ang isa sa pinaka-natural at pinakamagandang proseso na meron sa buhay. Bilang ng mga tao, but also for animals and plants. And in fact, in biology and ecology, the ultimate goal of all organisms is to procreate. Procreate, meaning nun, magkaanak. As such, mamaya kapag binanggit ko na ang pangalan ng mga ari ng meron ng isang tao, please let's keep our minds open. And walang tatawa, walang magbibiro. Let's approach this discussion as people learning more about ourselves and kung paano tayo nadadala rito sa mundo. Kasi again nga, pag-usapan natin is normal lang and natural lang na meron tayo. Okay po? Type 1 kung naiintindihan po natin yung sinabi ni Sir. Okay, like reactions. Okay. Thank you, class. Ayan. Naniniwala mo naman si Sir na kaya niyang intindihin yung sasabihin ko, ma'am. Yeah. Let's now start. So, for our learning objectives for today, sino pong pwede magbasa ng lahat ng learning objectives? Let's see kung sino nauna. Si Trisha daw. Okay, Trisha, makikibasa po. Ay, hala. Wait, si Trisha pala is nagpapadlit. Si Ashley pala nauna nag-ano. Raise hand. Sige, Ashley, pakikibasa. Hello, Ashley? Hindi ata makapag-open ng mic si Ashley. Arkin, pwedeng pakibasa? Si Arkin na lang. Okay. Thank you, Arkin. Ayan. So, those are our learning objectives for today. So, let's now start. We will discuss sexual reproduction through game. Ang tawag sa game na yun ay picture spell. So, sir, paano po yung nalalaro? So, look closely at the images and guess the science term shown. Then, alternatively, you may spell out the word form by adding the pictures. Send your answer through the chat box pa rin. Sir, medyo malabo pa rin po. Pwede pong sample. Sure, meron tayong sample. Okay. So, kunyari, ayan. Ano kaya yung meaning niyan? Pag edad mo yung mga words, oh, send lang natin sa chat box. Sa chat box tayo sumagot, sa chat box. Hindi, tama na yung sagot kanina. Ayan, very good si Reyes. Ang tamang sagot ay beautiful. So kapag magsasend tayo ng sagot, pwedeng ganito yung isend natin sagot. B plus U plus T plus full. Pwede natin yung isend sa chat box. So sige, try ni Sir isend. B plus U plus T plus full. Pwede natin yan isend yung ganyan sagot kung hindi natin alam i-spell yung sagot. Or pwede rin naman natin isend or isagot the actual word which is beautiful. Ayan. Naintindihan na po paano laruin? Okay. Okay, let's now start. First item. Ah, ayan. Very good. Tama si Gab. Oh. Tama si Gab pati. Oh. Sila, sino pa yung sumagot? Sila John Christopher, sila Princess, sila Ashley. So, gamit. Kasi pag pinag-add natin sila gam, then plus meets, oh, gamit. Okay. So, ano ulit yung gamit? They are, what type of cells are they? Sex cells. Very good. So, gametes are sex cells. So, yung dito yung sa pinakamaba, ang tinuturo ni Sir ay yung
sperm cell, then itong malaki na bilog is yung egg cell. So, sir, bakit niyo po sila binabanggit? Because they are the main cells uh, used in reproduction or sexual reproduction, to be specific. And nabubuo sila through a specific process. Si egg cell, nabubuo siya through oogenesis. Oogenesis. Ganun yung pagkabasa niya, hindi oogenesis. Oogenesis yung pagkabasa. The process in which the egg cells are produced in the ovaries of females. Sir, ano po yung ovaries? Mamaya ituturo na, sir. But for now, what you should know is nabubuo yung egg cells through a process called oogenesis. Eh, sir, how about the sperm cells? Or sperm cell naman, ang tawag sa kanya ay spermatogenesis. Sir, napapansin po namin may laging genesis po sa pangalan. Bakit po kaya ganon? Because ang meaning po ng genesis ay start. Kaya kung mapapansin nyo sa Bible, ang pinakaunang, di ko alam proper term, pero parang pinakauna sa Bible ay Genesis. Ayun ang tawag. Kasi that's the start of everything. But for this one, ang start ng egg cell ay oogenesis nga. Then for sperm cell naman ay spermatogenesis. Okay? Then these sperm cells, they originate or they are made from the testes of males. Mamaya din ituturo na sir. Actually, nauna pala. Ayan. So, sir, saan po dyan yung testes and ovary? So, kung mapapansin nyo, ito yung sperm cell, ayan yung testes, then ito yung ovary, itong parang kulubot na bilog na yan, then dyan natin makikita or nabubuo yung egg cell. Then, kapag sa sexual reproduction, lumalabas yung sperm cell, dadaan siya sa tube na yan, dadaan siya niyan. Hindi ko alam kung ba't putol, pero diba pagkadaan niya dito, pabilog, lalabas siya ngayon sa urethra ng penis ng isang lalaki or yung titi ng isang lalaki. Doon siya lalabas. Then after nun, yung sperm cell, papasok siya doon sa vagina ng babae, papunta sa fallopian tube, papunta doon, actually sa fallopian tube lang. Kasi pagdating dito sa fallopian tube, di ba pupunta dyan yung egg cell, dyan sila mag-meet ng sperm cell. Then doon na magbubuo yung pinakaunang process para mabuo ang isang baby. Yan. Ano yung mamaya pa panood ni sir? Okay, second item. Ano kaya ito? Again, pwede niyo i-send kung paano siya pag-inad. Uy, ang galing ni Arkin. Ayan, Sean, Gillian, Denise. Ayan, very good. Ayan. Hindi ko yung nakakala na mawala niya kasi hindi pa natin siya natatakal. Okay. Thank you din, Heaven. Ayan. So, very good. Ang tawag dyan ay fertilize. Very good. So, fourth plus T plus lies, fertilize. Ayan. Very good. Ayan. Ang galing. Ayan. So, ang meaning nga nun, kapag nag-meet na yung um, nag-meet na nga yung gametes or yung sperm cell, pati egg cell, nag-meet na sila. Kunyari, ito yung sperm cell, ito yung egg cell, nag-meet na sila. Ang tawag doon is fertilization. So, that is the union o pagsasama ng sperm cell and egg cell to form a zygote. Ano po yung zygote? Mamaya natin pag-usapan. But for now, what you should know is kapag nagkita na yung sperm cell and yung egg cell, nag-meet na sila, that's a process called fertilization. So, ito yung tsura nun. So, that's your sperm cell entering the fallopian tube of the female, then reaching the egg cell of a female. Pag pumasok na yung sperm cell sa egg cell ng isang female, ganyan magiging itsura niya. Ayan. Pag pumasok na yung main cell dun sa egg cell, nagkakaroon na ng fertilization, making a zygote. Ayan. Yung zygote, explain natin siya after natin ma-explain itong types of fertilization. So, there are two types of fertilization. Pinakauna po is external fertilization. So, sir, ano po meaning nun? Ibig sabihin, kapag nagkakaroon ng fertilization, nasa labas ng katawan ng lalaki at babae yung parehas na sperm cell at egg cell. Ano sa tingin niyo nangyari sa mga palaka kapag umuulan? Anong napapansin niyo sa mga palaka kapag umuulan?
ng malakas, ganun. May mapapansin, nagtatalon sila, yes, pero may ano pa, masabi niya, pag kunyari, pag dumaan kayo sa sandaan, then umuulan, masabi niya, may palaka dito. Ayun, very good, Kimberly. Ayan, Kimberly si Jade. Nabini sila. Kokak sila ng kokak. And actually, isa yung sign na nagme-mating sila o gumagawa ng baby. Kasi kapag umuulan, there is water, enough water for the sperm cell to swim in the water and to reach the egg cell na, or yung eggs na nilay ng isang frog sa water din mismo. So, that's called external fertilization. Dumadami sila, correct, kasi yun nga, nagkakaroon ng sexual reproduction. Next, pagdating, apart from external fertilization, meron din syempre internal fertilization wherein yung sperm cell, kailangan niya ma-reach yung internal ng, yung kalooban ng babae para, ayun nga, ma-fertilize isang egg cell. So, pumapasok talaga yung sperm cell sa katawan ng babae. So, katulad din sa humans, ay sa female's body, sa birds, ganito yung nangyayari. Diba kasi bago mangitlog, kunyari, yung mga birds, ayun, magkakaroon muna ng internal fertilization. Unlike sa mga frogs na, ayun nga, matatagpuan yung sperm cell, pati egg cell sa water kapag umuulan. Ayun. Anyway, so far, may questions po ba tayo? Wala daw si Julian. Okay, thank you po. Okay, let's now proceed. Third item, ano kaya to? Nabanggit na natin siya kanina, hindi pa lang dinidiscuss ni Sir. Ayan, very good si Gab. Ayan, si Ashley, si Heaven, si John, ayan, si Ashley. Very good. Zygo. Kasi sino to? Si Sai. Ano yung kilalang kanta niya? Ni Sai? Gangnam Style. Ano pa meron pa isa? Ganun yung sayo, no? Alam niyo ba yon? Baka hindi kayo updated. And isa pa niyang kilalang sayaw is yung Gentleman. Uh, then, pero yung pinakakilala nga is yung Gangnam Style. So, ayan si Psy, Korean pop star siya, then isang goat. Ayun, kanina banggit natin si Zygote. Again, yung zygote, yan yung nabubuo after ma-fertilize yung egg cell. So, again, ulitin niyo, sir. So, yung sperm cell, pag sa internal fertilization, papasok siya sa katawan ng isang babae. Then, pag nag-meet ng sperm cell and egg cell, magkakaroon ng process na tinatawag na fertilization. Then, after nun, magkakaroon ng production ng panibagong cell. Ang tawag sa cell na yan is zygote na kalaunan ay magiging fetus, magiging baby pag pinanganak. Okay? Okay. So, let's try to summarize. Ayan, sexual reproduction begins with oogenesis. Sa babae yun. Creation yun ng dito egg cells. Spermatogenesis naman sa males, wherein sperm cells are formed. And during fertilization, the sperm and egg unite, nagsasama sila, combining their genetic materials to form a zygote, the first cell developed upon fertilization, which then develops into a new organism called the fetus kapag sa humans. Dahil kalaunan nga, pag pinanganak, matatawag na baby. Ayan. Ayan. Fourth item. Ano kaya to? Ayan, lahat si Francine, bali si Ashley. So, that's called a hand plus bee, honeybee. Ayan, sir. Honeybee, ibig sabihin, tapos na po tayo sa humans. Yes, tapos na po tayo sa humans. So, again, ito ngayon sa humans or sa animals. For now, sa honeybee naman, pag-uusapan naman natin kung paano nag-reproduce sexually ang mga plants. So, sir, ba't po niya nabanggit yung honeybee? Yan, because honeybees are considered as pollinators. Sir, ano po meaning nun? So, sila, dumadapo sa kanila yung pollen kapag kung ano yung kinukuha ng isang insect sa
flower. Pwede nyo rin actually sipsipin. Hindi pollen. Nectar. Ayun, very good si Heaven. Si Sam, pali si Annalyn. Nectar. Nakatigil na ba kayo nectar? Ano lasa ng nectar? Agad sa mga nakatigil na lasa. Matamis. Very good day dyan, pali si Heaven. Sige. So, ayun kasi kung na-try nyo na sumisip ng nectar, matamis siya. Then, ginagamit siya ng mga honeybees to produce their honey. Isa yun sa mga parang ginagamit nila to produce their own honey. So, ayan, it just so happens na yung pollen ay habang kumukuha sila ng nectar, dumadapo o dumidikit sa kanila. And yung pollen kasi na yun ay ginagamit for reproduction. So, animals like bees, butterflies, or birds transfer pollen from one flower to another, helping plants to reproduce. Ayan. Yung pollen kasi na yan, they carry sperm cells. Sila yung sperm cells ng plants. Ayan po tatandaan nyo ha, yung pollen, nagke-carry sila ng sperm cells ng plants. So, yung mga nagkakalat ng pollen, katulad ng honeybee, they are called pollinators. Okay? Next item. Ano kaya yan? Go, hula. Ah, malapit na, stamp man. Anong plural ng man? Tatlo kasi sila. Stamp man. Ayan, very good. Si Stephanie, pati sino pa ba? Si Ashley, ayan. Ah, sila June, sila Asha, stock yun. Ayan. Okay lang yung ganyan kasi hindi pa nga kayo familiar sa term. Pero ang pinapasabi talaga ni Sir na answer ay stamen. Ayan. So, Sir, ano po yung stamen? So, kung sa males, merong penis or male reproductive part na ng males, ang tawag doon ay penis or yung titinga ng lalaki. Sa mga flowers naman, ang tawag sa kanya ay stamen. So, Sir, saan po yung tsura nun? Kasi buong flower po yung pinapakita niya right now. O, ayan, ayun yung stamen. And to enumerate yung parts niya, ito yung anther, ito yung filament. Again, ito yung anther, yung parang bilog na yan, parang bead. Then, ito yung filament, yung parang tangkay ng mismong anther. So, that's the male part of a flower that produces pollen from the anther. So, yung pollen, napoproduce siya from the anther, then ang mahawak and sumusuporta sa anther is called the filament. Okay? So again, after produces pollen, then yung pollen that carries your or the flower's sperm cell. How about po sa female? Paano po pag sa female? Ito. Paano po pag sa female? Ayan po. Ano kaya yan? Ano kaya hula? Ano kayang sign yan? Uy, ang galing! May nakakuha agad. Si Sam. Hindi ko sure but alam na ni Sam, then ni Venice. Ayan. Nakuha ni Jillian yung pinakauna yung peace. Ah. Then, peace, Lestel, siyempre medyo tell yung pagkasabi, pero the actual word is pistil. Ayan. Gets ko kung ba't whisper yung sinabi, pero ayun, other, parang synonyms ng whisper, ayan, tell or say, ayun, pistil, or pistil. So, yung pistil, kung sa babae naman is vagina or pepe, ang sa flowers naman ang tawag ay pistil. Sila yung female reproductive part of a flower. They are made of the stigma, which receives the pollen, the style, which supports and connects the stigma to the ovary, and the ovary which holds the egg cell. So sir, nasan po sila? So ayun yung stigma, ito yung style, ito yung ovary. Ayan. Mamaya papanoorin niyo kung paano sexually nag-reproduce yung flower. But for now, ayan nga, sa isang flower, meron silang stamen, then meron din silang pistil. Kapag meron yun silang dalawa parehas, may stamen and pistil, ang tawag sa kanila ay ito. Ano kaya ang tawag dyan? Ano kaya yan?
100%? Ano kaya yung parang tawag kapag 100% ka sa exam? Ayan, tama si John Christopher, pati si Marilyn. So, perfect plus flower, they are called perfect flowers. So, kung ang flower mo or isang plant ay merong parehas stamen at pistil, may male reproductive part, pati may female reproductive part, ang tawag doon ay perfect flower or bisexual flower. Kasi bi means two. O, ayan na. O. Kapag kunyari naman walang stamen or pistil, ano kaya sa tingin niyo yung tawag? Kunyari may pistil siya pero walang stamen. Ano kayang tawag doon? Ano kayang kamaligtaran ng perfect? Malapit na? Unperfect? Malapit na? Ayan. Very good, Sam. Ayan. Not perfect lover. Nice try. Ayan. Very good si Sam, pati si Lindsay, pati si Asha. Ayan. Imperfect flower. Sir, nangyari lang po ba yan kapag walang stamen yung flower? Actually, pwede rin kapag walang pistil. As long as isa lang yung meron sila, either stamen or pistil, ang tawag sa kanila ay imperfect flower. O, pero kapag meron yan sila parehas, ang tawag ay perfect flower. Other term for imperfect flower ay unisexual. Unisexual flower. Uni means one. Pag bi means two. Pag uni means one naman. Anyway, let's watch kung paano ba nangyari yung sexual reproduction sa flowers or plants. Okay. So again, summarize lang sir yung nangyari sa sa sexual reproduction among plants. Ayun nga, meron nga tayong pollen na nagko-contain ng sperm cells ng mga plants. Then, kapag, di ba may nabanggit na pag same pollination, hindi kailangan ng pollinators. Nalilipat kasi sila sa same flower lang or sa same plant. Pero kapag cross-pollination, anong nangyari ay kailangan ng pollinators katulad ng bees, birds, or the wind. Then, ayun, kapag kumukuha ng nectar yung bees, didikit sa kanya yung pollen. Then, pagdapo niya sa kabilang flower or sa ibang halaman, actually, sa ibang halaman, ayun, pinakadikit sa kanyang pollen, didikit naman ngayon sa stigma, and yung pollen na dumikit sa stigma ay mapupunta sa style hanggang ma-reach yung ovaries of uh, the other flower or the other plant. Kaya nagkakaroon ng fertilization, ano daw yung nabubuo upon fertilizing? Starts with letter B sa Tagalog. Magbibigay ng clue. Ayan, very good. So, seed or buto. Ayan, very good. So, kung sa humans, ang nabubuo ay baby or zygote nga or fetus, sa kanila naman ay seeds or buto. Ayun yung nangyayari. Kaya nga, di ba kung mapapansin nyo, kapag, kunyari, magtatanim ka ng mangga, ang tinatanim mo is buto para may bagong tumubo. O. Kaya ayun din yung way nila para makapag-produce ng buto through pollination. Next. Sige, let's try to summarize what we have learned today through, ayan nga, sexual reproduction table. Sige, ang sagutin muna natin is yung number 1 and 2. Anong tawag in English sa male reproductive part ng human? Type na lang yung answer, type na lang answer. Ayan. Number 2, anong tawag naman pag sa female, sa flower? Sa flower, sa flower. Ayan, very good, pistil. So, let's reveal the answer. So, pag sa human male, penis ang tawag. Pag sa flower naman na female ay pistil. Dito naman sa reproductive cell, 3. Ano yung sa female sa human? Ano reproductive cell ng human? Type lang yung answer, type lang yung answer. Egg cell? O pag sa flower sa male, anong tawag? Flower male stamen. Pag flower na female, ang tawag sa reproductive cell. Type lang yung answer, type lang yung answer.
Ala, medyo nalilito. Ayan, sige, re-reveal na ni Sir yung sagot. So, pag sinabing cell, pareha sila na sperm cell and egg cell yung meron. Pag human, pati flower. Kasi again, saan nakakontain yung sperm cell ng flower? Yung dumidikit sa mga pollinators, anong tawag doon? Pollen. Ayan, very good. Yung pistil kasi, pati stamen, they are reproductive part. They are not cells. So kapag reproductive cell naman, parehas sperm cell and egg cell for both humans and flowers. O, ito, origin of reproductive cell. Saan daw nanggagaling yung sperm cell? Sinabi natin kanina, starts with letter T and ends with letter S. O, Jaden, i-type mo na lang yung sagot mo. Pero tama, testes. O. How about sa male na flower? Saan daw galing yung sperm cell nila? Starts with letter A naman. Starts with letter A. Ayan, very good. Si Sam, pati si Chan. So, yung sperm cell, galing siya sa testes. Sperm cell naman ng male flower, galing sa anther. Then, pares silang may ovary kapag female. Okay po? And pares, yung ovary, ang pinaproduce nila ay egg cell. Okay. May tanong po ba tayo? Pag may tanong, raise hand lang or send lang sa chat box yung tanong. So, that summarizes the sexual reproduction among humans and flowers. Anyway, may kwento lang si Sir. Now that you understand kung paano nangyari ang reproduction, uh, but again, it's not enough to just understand, but also reflect on why it is important to learn. And Sir will show you why through a real life story. So, medyo mabigat yung story na to, but I hope you'll bear with me. Maiksi lang naman siya. So, there's a little girl named Sally. Then one day, a little girl named Sally told her teacher, my uncle licked my cookie. Then the teacher thought, akala ng teacher wala lang yon. And next time, sabi niya, manghingi ka na lang ng panibagong cookie. Ayan. Then lumipas yung ilang buwan, pumunta yung nanay niya ngayon dun sa teacher. And sabi niya nagkaroon daw ng rush daw yung daughter niya on her cookie. Ganyan. Kaya daw absent. Then, that's when the teacher realized what the little girl had been trying to say all along. And I think nagagets ko naman yung story kung ano meaning nung sinasabi na cookie. Yeah. Now, ay na medyo mabigat yung kwento, lalo na, ay nga, bata pa rin kayo. Kahit sir, mabigat din sa akin yung kwento na to nung nabasa ko siya. But this is stuff that you need to know so that you can reflect on your own. The point of the story ay hindi para sisihin yung mga parents or para ilabas ang ignorance ni Sally sa tawag sa kanyang private parts. What I want you, class, to take away from this story is that knowing something about yourself doesn't make you green-minded. Hindi po mawala ang innocence nyo kapag nagsabi kayo ng salitang titi or pepe, penis or vagina because that's normal. Party ito ng katawan ninyo. It's just normal as saying as meron akong paa, meron akong kamay, meron akong binti, at iba pang parte ng katawan. Anyway, what I am just trying to say ay, children like Sally will never have to experience such things again if matuturuan natin sila ng tama about their reproductive parts. So, ayun, makapagtayo na si Sally ng maayos, and ayun, makatulog siya ng maayos. Anyway, syempre, nagbabago na ang panahon, kaya, ayun, may mga teachers na gumagawa ng libro para dito, para maging aware yung mga parents din. And, ayun, ibang nangangalaga sa ating mga baby. Yeah. So, di ko alam kung nakamakros niya na siya, pero ay may libro na nga. Ang title ay Ako ay may titi, then yung isa naman sa pambabae, Ako ay may titi. So, ang sumulat niyan, ayan, si Genora R. Goho Cruz, and graduate din sila ng UP Diliman. Then, ang tinapos niya is literature. Then, si Beth Paroca naman ay graduate naman siya ng DLSU. Then, teacher din siya. Then, si Glenda Oris, teacher din siya. Then, graduate din siya ng UP Diliman, education ang kinuha niya. So, from there on,
marirealize nyo na yung mga teachers, they want the best for you. So, huwag natin gawing katatawanan kapag pinag-usapan natin yung mga ganitong bagay kasi nga, mahalagang malaman natin ito. So, by being able to talk more about this kind of things, we are opening a world o isang mundo na bukas mag-isip at hindi kinakaya kung anong tawag sa mga ari na meron tayo. Ayan. Hopefully, ma-realize nyo. Ayan. Anyway, ayan, short quiz lang tayo before we end our lesson for today. Ayan, type na lang sa chat box yung sagot. Ayan, a young girl once said, my uncle licked my cookie, but adults didn't understand what she meant until much later. What lesson does this story teach about learning the correct things for body parts? Hindi na kaya magsalita. Chat na lang siya. Let's see kung tama ba yung sagot. So, very good. Letter B. Prevents misunderstandings and help protect children. Kasi nga, alam nila yung proper term for their body parts. Number two, in humans, oogenesis and spermatogenesis are processes that occur in different organs. What do these two processes have in common? B. Let's see kung B nga ba. Ayan, very good B. They both produce sex cells needed for reproduction. Specifically, egg cell pati sperm cell. How about this one? 3. Fish release eggs and sperm into the water, while birds and mammals keep fertilization inside the body. What does this difference show? Lee, sabi nila, may sagot ng C. Okay, let's see kung anong tamang sagot. Ayan, so D. Different animals have different reproductive adaptations to survive. Ayun nga, kaya kasi actually, sige, paliwanag lang yung sir saglit, kung bakit yung mga, kunyari, frog, pati fish, ay naglilay ng eggs sa tubig because madaling ma-dehydrate yung eggs na nililay nila or actually, yun ang tawag talaga, yung eggs na nililay nila sa kunyari, pag sa land nila yung nilay, madali ma-dehydrate kaya sa tubig nila yung nilalabas yung eggs na meron sila. Ayan. Number 4. The head of a sperm cell contains genetic material while the egg cell holds nutrients. What happens when they unite? A, C. Ano kaya ang tamang sagot? Let's see. Ayan. A zygote is formed combining genes from both parents. A is yung tawag kapag the first cell that was made after fertilization. And lastly, number 5, and bees help transfer pollen from the stamen to the pistil of a flower. What will most likely happen if there are no pollinators? C. May other answers na po. A. Let's now reveal the answer. Ayan. The plant may not form seeds or fruits. Kasi nga again, kapag merong nagkaroon ng fertilization through dun sa mga plants na cross-pollination lang ang kaya, ayun, they may not form seeds or fruits kasi nga, hindi mapupunta yung pollen sa kanila. Ayan. Anyway, before we end our discussion, huwag mo na alas may reminders lang si Sir. Again, yung summative test rin natin, pwede nyo siya i-take via Google Forms. Nasa Facebook group po yun, pinost ko po yun last Tuesday. Available yon hanggang Friday, 5 p.m. Sir, paano po pag lumagpas na sa time na 5:01 p.m. and so on? Hala, hindi na kayo makapag-take noon. Kaya dapat before 5 p.m. ng Friday or bukas, ay na-take nyo na. As of now, 44 na yung nag-take ng summative test. May naka-perfect na isa. Then, ang susunod na highest ay may dalawang naka-23. Ayan. Then again, Sir J, apply a system in the test which can track your test-taking behavior. Nakikita ko kung paano kayo nandadaya. So, wag na po natin subukang mandaya. Okay? So, ayun, be honest. Kung ano yung natutunan nyo, dapat yun maging score nyo. And then, performance task 3, until today na lang yung submission. You will upload a photo of your performance task 3. Sir, paano po pag nag-upload kami pero di pa namin makita na nakapost na?
That's because ina-approve pa ni sir yung post. Okay? Pero kung nakapag-post na kayo, pending approval na lang, naghintay na lang approval, okay na yon. So, gagamitin yung captioning format, lalagay niyo yung name, section, then kung may hosts or may hosts naka-assign sa inyo, pati explanation ng stage na naka-assign sa inyo. May mga nag-upload naman na sa ating Facebook group. So, pwede nyo gawing basis yan. Anyway, before we end, picture muna ulit tayo kasi kakailanganin po yon sa ating kakailangan